Raquel Violeta Diaz Rosano. I am Mercedaya po from Treasury Office, Dasmariñas. Ay, ako si Crispin Añonedo, mag-65 years old na. I'm Ana Carissa Francia Aviso Castillo. I'm Dr. Lenely C. Borromeo. Naalala niyo po ba yung date of your first day as an employee at Philippine Christian University? Sure. June 1, 1994 at Philippine Christian University Elementary Department at Manila, PCU Manila. At transfer ako dito na 1996, June 1, 1996. I have my two-year experience sa PCU Manila. Pero bago yon, meron na akong 10-year experience sa other school. That's June 1, 1994. Sa Manila po naman. Dito yan sa DASMA. Dito yan sa Kailan DASMA. po kayo nalipat sa Manila? Nalipat ako sa Manila 1994 hanggang 1995. Then after that, dito na. Dito na ako sa DASMA. Then yun, 9 years yun. I think it is on last November 17, 1999. November 4, 1994. It was January 2014. As of the moment po, saan po kayong department naka-assign and can you describe your role in our university? I am from the Treasury Department, Dasmariñas, and I am the financial planner for Dasmariñas campus. I do the budgeting for Dasmariñas and the monitoring of the financial stability of Dasmariñas campus. I am assigned at the Institute for Research, Innovations, and Sustainability. Dahil sa understaff kami ngayon, and we started that last year here in Dasmariñas, iba-iba ang ginagawa namin. Tulong kami ng secretary. As associate director, I do not assert my position. Pag kaya ko, ako gagawa. Tapos nagpapalitan kami ng trabaho, yung hindi kaya ng secretary, gano'n. We really try our best na maka-function ang department kahit understaffed. Nasa general services ako and under ko din yung purchasing and property and at the same time, the acting administrative officer. Kung sa unang tingin, parang ang bigat ng responsibility pero sa akin kasi ine-enjoy ko lang. So, ang dami kong gustong gawin, ang daming trabaho araw-araw pero sinisigurado ko na marami kaming achievements, maayos yung flow and nasusupport namin lalo na yung mga academic unit para sa daily needs nila. Kasi yun yung important para sa akin, maging maayos yung flow ng trabaho, lalo na sa service sa mga student. Ay, ako ay sa GSO, University Electrician. Now, I am assigned as the principal of elementary, junior high, and the supervising principal for basic education. How long na po kayong nagtatrabaho sa Philippine Christian University? 30 years of fruitful service to PCU. 10 years. 30 years. 30 years in service ako. 25 years in service. Almost 30 years na. What motivates you po to stay that long in our university? Na-motivate ako sa PCU to serve as because it is a Christian university and na-challenge ako dun sa financial stability ng PCU. Through, kasi nagkaroon din tayo ng ups and downs sa PCU. So, yun ang na-challenge sa akin na maigi. Kasi sa financial, pag minsan mayroong mga problema sa finances, skills ko na maayos yung, ma-regulate yung pag-disburse at para maayos yung finances ng PCU sa budgeting, sa expenses. What motivates me? It is I am certain. Actually, I did not apply at PCU. Actually, I didn't have any idea of applying here because I came from the elite school. I'm sorry to mention. No, I was just an elite in that school. Pero what motivates me is that I saw that it is the Lord's leading for me to be here. Actually, I resigned twice sa PCU Manila. And then, nung nandito ako, I even planned to resign for how many times, but then the Lord did not allow it to happen. Ano ko sa PCU ay pagtrabaho ng maayos at na maglingkod ng maayos.
Kasi I consider PCU as a blessing in ministry. Yun yung nagmo-motivate sa akin na sa lahat ng responsibility na dapat kong gampanan, nagagawa ko yun ng may katapatan, may kapakubabaan kasi yun ay trabahong ipinagkaloob sa atin or sa akin ni God. Actually, I'm a clergy spouse o asawa ng pastor. Then, during that time kasi, mas ginusto ko na mag-PCU because of my situation as a clergy spouse. Nalilipat-lipat kasi kami, kung malalagay ako sa ibang simbahan na malayo sa school, medyo mahirapan ako. And I find the PCU as the center. So kung mapupunta kami ng Tagaytay, center pa din siya, ng Naik, or kaya ng Noveleta, ganun pa din yon. That's the reason why I stayed. And eventually, marami din pala talaga siyang benefit. Like, I was able to finish my master's degree, my doctoral degree here at PCU, and I gained many friends. So, at the same time, as a clergy spouse, masaya ako kasi we are in a Christian school wherein faith, character, and service is practiced. Kaya parang malapit siya sa loob ko, hindi ako lumalayo. Ang mga taong kapaligid ko ay mga Christians. What advice would you like to give sa mga bagong empleyado na nag-uumpisa ng kanilang career dito sa Philippine Christian University? Yung mga bago kasing bata ngayon, nakikita ko sa kanila kulang sila na, hindi naman lahat, pero kulang sila ng resilience at saka madali silang magsawa sa trabaho nila. So, just keep on and just keep on learning. Maraming mga challenges, maraming hindi makakagusto ka agad dun sa trabaho mo, but then, you have to go on, you have to continue, you have to master your craft. Kasi masaya magtrabaho sa PCU. That's the reason why I'm here. Makakatagpo ka dito ng mga tunay na kaibigan. I-enjoy nila kasi although madaming trabaho dito sa PCU, yung environment, yun yung hindi nila mahanap sa ibang company. At yung culture at yung samahan dito ay parang less pressure. Unlike sa iba na, oo, mataas nga yung nare-receive nila na salary, pero yung pressure naman ay nagkukos ng risk lalo na sa health nila. Just what I usually tell to the employees or kahit estudyante, ngayon, kung as an administrator, lagi kong sinasabi, kasi minsan, di ba, may mga reklamo or maririnig ka kahit kanino. Sasabihin ko lang, gumawa lang tayo ng gumawa para sa Panginoon. Siya na ang bahala. Ano sa akin? Ang ma-advise ko sa mga bago ay yung commitment nila sa PCU, hindi dun sa mga tao na, halimbawa, nasa kanilang supervisor o sa mga head. Mismong sa PCU ang commitment nila at saka yung serve as a Christian sa ating university. Para magtagal sila sa trabaho, ayusin lang nila ang buhay nila para magtagal sila. Kasi pati kalusugan nila, ayusin nila para magtagal na sila sa PCU. Anong mabibigay niyo pong message kay Philippine Christian University? Pwede pong pasasalamat, pwede pong advice. Para sa PCU, gusto ko lang malaman mo na believe ako sa'yo kasi years ago akala namin hindi na magpo-progress. Pero salamat sa mga mahuhusay na leaders kasi tignan mo kung nasaan ka ngayon, maunlad at nandito pa rin yung mga tao na hindi nagsawang sumuporta sa'yo at hindi hinayaan na mapunta sa wala yung pinaghirapan ng mga nagsimula dito. Una-una, talagang nagpapasalamat ako sa PCU kasi tumagal ako ng tsaka sa mga taong sumuporta rin sa akin. Continuous na mag-serve siya as a Christian university na marami siya matutulungan na estudyante, staff, and mga faculty na to grow as a Christian individual. Lagi natin sinasabi, thank you PCU, di ba? Pero ang sasabihin ko, napakalaki na ng pagbabago sa PCU ngayon. Pero nawa, ang dalangin ko ay yung tunay na pagbabago na nakikita ang faith, character, and service
hindi lamang sa administrators, kundi sa lahat ng stakeholders at maging buhay tayong patotoo wherever we are, and then especially the community. And malawak na ang ano natin no? Lumalabas na tayo sa ibang bansa, maging kilala ang PCU sa magandang kaparaanan. PCU has been my comfort zone. PCU taught me a lot about dealing with people, dealing with how to be on the leadership. Salamat kasi marami akong nakilala sa inyo. Marami akong natutunan sa PCU. And whatever happens, PCU, I will continue to abide with the tenets of PCU, which is the faith, character, and service. Salamat.